Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Good morning mga first timers. Ay, naka-antok na antok ako. Sobrang antok ko. Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Yung sobrang traffic na, tapos inaantok ko pa. Mahigit isang oras na ako dito mga first timers sa Balintawak. Wala na, nagkabuhol-buhol na kami dito sa Balintawak. Traffic na, tapos sobrang antok mo pa. Kasi ang aga ko nagising, 4 AM nagising ako. Tapos sabi ko alis ako ng 5 AM, hindi ko rin ginaya. Nag-reset ako ng alarm clock, ginawa kong 5. Tapos nakaalis ako 6 AM pero sobrang antok. Kasi hindi talaga ito yung oras na dapat gising ako eh. Kasi dapat gumigising ako mga 8:30 or 9. Pero yun nga, pero dahil kailangan ko ng kape. Kailangan ko talaga ng kape. Mahaba-haba pa ang biyahe ko, kailangan ko ng kape. Kaya sana along the way mayroong mga McDonald's or coffee shop na pwede natin pagbilan ng kape kasi hindi ko kakayanin bumiyahe. Pupunta pa tayo ng Calamba, Laguna at ngayon andito tayo sa kahabaan ng Balintawak ko. Ang hirap. Ayun no, hindi gumagalaw. Yun muna ang goal natin today. Ang makapaghanap ng kape para magising. Sige na nga, introhan na natin. Simulan na natin yung vlog. Ay. For speed. Ay, kape! Kaya ako ng kape. Grabe. Pag ako kumaliwa dyan, diretso ako ng Paranaque. Lagi ako nabibiktima ng lugar na to eh. Maghahanap muna tayo ng pwede natin paggasan tsaka bilihan ng kape. Yung mga mini stop or 7-Eleven or select mga ganun. Tsaka kailangan ko magpa-load. Wala palang data yung mobile phone ko. Grabe, road trip itong ginagawa natin ha. Parang yung pakiramdam ko, pupunta ako ng Tagaytay eh. Bukas na ba yung Tagaytay ngayon? Saka na, saka na. Marami sana kape dun no. Kanlubang exit yung pupunta natin mga drivers. Tapos from exit, 1 kilometro lang, andun na tayo sa bahay nila Jason. Hindi ko lang sure kung papasok ako sa loob ng bahay at syempre galing tayo sa labas eh. Syempre matik na yun na hindi pwedeng basta-basta na tayo papasok sa bahay nila. Or siguro mas maganda, i-meet ko na lang siya somewhere or hindi pa naman siya kasi nagre-reply sa akin, malamang tulog pa. Pero kung dumating man tayo ng kanlubang na tulog siya, edi ayos, matutulog lang din ako sa kotse. Tapos kung pagising ko at may reply na siya, edi dun natin siya i-meet, di ba? Grabe, sarap. Wala talaga nakawala. Woo! Wala pang kapito ha. Sana ganit palagi kalawag yung effect, no? Mansion eh. Malapit lang dito sa exit. Soon pagkatapos na ng pandemic at safe na bumiyahe, bisitahin natin si Kong.
Sila dun sa Paya Mansion. Pero hindi ko pa rin ipa-vlog Ayaw ko mag-vlog dun eh. Bisitang kaibigan lang. Pero pag siya may sabi sa akin na mag-vlog ako, hindi mag-vlog. Pero mas gusto ko pa rin na hindi nag-vlog pag pumupunta dun. Bisita lang. Ayun o, may nakikita na akong Shell tsaka Jollibee. This is it. Gas muna tayo. Jollibee na tayo. Ay, sarado ba tong Shell? Ganun? Sir, sarado po ba? Ah, sarado pa? 8 o'clock. Anong oras na ba? Ah, malapit na. Malapit na, sige. Magpa-park muna ako. Or siguro mag-ano tayo. Hindi, ayokong bumaba ng kotse. Ayokong maglakad-lakad dito. Mag-ano na lang tayo. Mag-drive-thru. Dito na nga tayo sa labas eh. Maglalabas pa tayo sa labas. Eh, parang dito kami nag-stop over nila Mayor TV nun ah. Shoutout Mayor TV. Alam ko nanonood ka sa akin araw-araw. Nood-nood ka lang. Kasi ako palagi rin ako nanonood sa mga upload mo. Abangers din ako eh. Silent viewer mo rin ako eh. Medyo silent viewer. Meron kayong coffee? Wala kami hot coffee, sir. Iced coffee lang. Iced coffee? Oh, available ba yung Jolly Hotdog? Iced coffee. Ah, sige. Small lang yung drinks pero yung fries pa... May fries yan? Ah, sige. Palaki na lang din yung fries. Umorder ako ng Jolly Hotdog kasi yun lang daw ang available. Pag hindi tumalab tong iced coffee na to, maghahanap ulit tayo ng pwedeng hintuan para maghanap ng mainit na kape. Hindi ako makakontento dyan. Sabi ko sa inyo, nakakapagkape ako ng 4 hanggang 6 hanggang 7 na mug sa isang araw. Ganun ako ka-addict sa kape. Kaya sabi ko sa inyo, pag first timer ka, dapat malakas ka sa kape. Hindi naman masama ang kape sa katawan. Kung tutuusin, good for the heart yan eh, ang mga kape. So, drink coffee moderately. Labo. Katagal ba? Shoutout sa mga taga Calamba, Laguna. Pupunta si Boy P ngayon. Thank you. I'm the happiest person today. I have Jollibee. But wait, there's more. So ba pwedeng tumaan pabalik? 500 unleaded. Hindi po full tank ha. Hindi rin automatic full tank. 500 lang. Unleaded, no? Oo, unleaded. Pag mangyari tayo, di pa tayo marunong. Ayun, si pare na. Ay, hindi ka ba nagagas? Ang kasama lang siya. Ay, wag. Sige, antayin ko na lang yung kasama mo. Sige, marami tayo. Oo, baka mapultang ko bigla eh. Nabiktima na ako ng ganyan eh. At yung kapitbahay ko rin, nabiktima rin ng ganyan. Sana tumalab talaga tong iced coffee na to. Ako na-excite na ako. Na-excite na ba kayo sa gitara? Bago pa yun. Ginamit lang daw niya ng 2 beses sa recording. Kung may mall lang sana, ay di sana sa mall tayo bibili. Nagkataon lang na nakita ko yun. At pag-check ko kung sino yung seller, sabi ko, si Jason. Di ba nag-The Voice siya? Ang daming common friends sa Facebook namin na mga katrabaho ko. Friend niya sa Facebook. Kaya sabi niya sa akin, small world. Sumali siya sa The Voice, di ba? Editor din ako ng The Voice. Pero nung time na sumali siya sa The Voice, hindi na. Ang editor na ng The Voice nun, si Jonathan. Yung may-ari itong Yamerch na nagsasponsor sa akin ng damit tsaka jacket. So, suot yung damit nila. $2.14. Hindi naman pala tayo sumobra. Parang nabuntahan ko na to. Oo! Nabuntahan ko na to. Ngayon. Kita mo sumobra ako. Hindi pa nagre-reply. Pero mag-leave na ako ng message sa kanya para kung sakali man na magising na siya, alam niya na nandito na ako. Kailangan ko ng power nap kasi baka hindi ko kayanin yung pagdadrive pa uwi. At malayo-layo pa tayo. Pero in fairness ang bilis ko napuntahan tong Canlubang Laguna kasi hindi nga ma-traffic, di ba? Ang problema lang yung antok ko. Ano to Jollibee? Bakit lumate yung ketchup nyo? 1 hour later. Naka-exit na ako ng Canlubang. Dito ako, kumanan ako eh. Malapit ako sa Chowking. O tama yun. Pagka exit mo kanan, nalagpasan mo yung perpetual. Feeling ko bro wala pa kasi parang nalagpasan ko yung kulay blue na Barangay Hall. Yung Chowking ka ngayon. Oo, sa may bandang Chowking. May katabing Jollibee. Mm-mm. Tapos tapat niya ay yung
Checkpoint Mall. Tama ba? Oo, meron. Malapit na kami dyan. Actually, yung bahay namin, 100 meters away lang dyan. Message mo lang ako pag ready ka na. Ayusin ko lang itong gamit. Okay, bro. Check ko lang lahat. Sige, bro. Sige. Thank you. Thank you. Okay, alright. Siguro dito na lang. Kaya si Jason, bro. Pwede ba ganun? Oo na. Yeah. Nice. Bubuksan pa ba natin or? Para ma-check. Oh sige, tara dito tayo sa sa loob. Kasi muna lang, bro. Ayan, napagdala lang dito. Oo. Yun. Kaso, kailangan i-restring. Oh, bro. Kakaputol lang nung... Palitan na lang ang string. Pero, bro, hindi ko yung ginamit sa gig. Hindi mo nagamit? Hindi, sa recording lang. May Dalawa recording kasi ang ganyan ko. Oh. Bumili ako dati, baka ma-confuse kasi may mga video ko sa YouTube na live na ginagamit ko yun Pero hindi yan yun. Yung isa yon. Dalawa yan. Okay. Kasi binili ako ng ex ko niyan dati. Eh syempre nasanay ako. Tsaka gusto ko talaga yung tunog niyan kasi double humbucker yan. Naghiwalay kami, binawi. Kahit hati kami bumili dati. Eh syempre para walang away, binili ko na. Eh sabi ko hindi pwede, kailangan ko yun. Bumili ako. Ngayon nung binili ko yan, sa recording ko lang nagamit kasi mayroon ako na-discover na option dito sa Laguna na sobrang murang gitara. Bumili ako doon. Yun eh, ginagamit ko. Tapos yan, tinabi ko na lang. Nasa studio lang siya. Nice. Oo nga, mukhang hindi rin nga talaga din nagagamit hindi. Palit na lang ako ng bro, string. Pati may mga ganito ba. Ayan, hindi ko pa natatanggal. Oo, kasi di mo rin malalaman pag ano yun, no? Ito kasi, ano yan eh, yun yung... Ano nga tawag dyan? Pag pinipindot mo siya. Oo. Para nag-ano siya yung... Para nag-mute siya. Kasi pinauso yan sa AC/DC eh. Yung Okay. gitara niya. Pero ang ginagamit niya ito. Oo. Eh syempre yung ko, ginawa ng epic ko. Gumawa siya. Oo. Ginagano mo. Kaya nag-gagano mo. Nice yun, no? Tapos yung documentation niya na andun lahat. Pati yung pati resibo sa Crescendo. Sa Crescendo nabili? Crescendo. Ayos. O sige, okay na. Sa bahay ko natin testingin. Para ano. Tapos restring na lang. Palit na lang ako ng string. Wag na. Sigurado ka? Oo, alam mo ba? Siyempre, kaya sabi naman mo eh. wala kang... Sige. Sa Salamat sa ngayon, bro. pag-unawa. Supportahan tayo. Oo. Kita mo ka Nakita ko yung post ni si Gabi ng Urban Daba. Yung sari-sari store. Legit yun? Oo. Grabe, no? Hindi, kasi parang nadasit pinaghihirap siya. Pero nagsiset siya na example na huwag na tayong magpaka-pride ngayon, panahon ng pandemic. Kung ano yung pwede nyo nang gawin nyo na. Diba? Mayaman yun, madaming pera yun. Pero gumagawa siya ng way para kalimutan muna natin ng kasi wala talaga nga talaga tayo eh. Anong gagawin nyo? Ubusin nyo yung mga ipon nyo. Kaya nga. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan to. Ako na lang, buti may sasakyan ako na ipundar. Yun, magiging delivery boy ako ngayon. Okay lang yan? Oo. Talagang Walang problema. Shuttle. May kausap ako dito ng company. Gatid sundo ng mga empleyado. Ayos. Delikado yun, tao na lang mo. Oo nga, Sana yung dapat mga delivery. Kasi after naman ito, di balik. Balik na lang ulit. Balik na ulit. Ganyan, bro. Tutuloy na rin ako, bro. Sige, pare. Sige, bro. Sige, Thank you, salamat. Okay distance ka lang dito? Yan lang sa amin pagkaliwa dyan. Sige, bro. Hindi mo ako kasi hassle ka pa dyan. Pag mapasok, hingihan ka pa lang. Oo nga. Sige, bro. Thank you, Ingat, salamat. Salamat. Okay na. Nasa atin na yung gitara. Uwi na tayo. Kainit. Grabe. Nilimahid ako ng pawis pero nakakatuwa mga first timers. Andyan na yung Epiphone SG natin sa likuran, no? Mukhang hindi nga nagagamit, puro alikabok eh. Palit string lang yan kasi ang string kasi hindi mo nagagamit, kakalawangin talaga. So magpapalit tayo ng buong set ng string. Pero sobrang bago pa yung gitara mga first timers. Isipin mo, twice lang daw nagamit sa loob ng studio ng recording. So almost brand new pa siya. Ayun, bali, mga first timers, anong oras na ba? 10:45 mga first timers. Pabalik na ako ng Malolos. Siguro, hindi na ako mag-vlog pa uwi para mas mabilis ako, tsaka mas safe. Sa bahay na lang tayo magkita. Tapos doon natin buksan tong Epiphone. Marami pa akong kulang.
Pero ulti-ulti natin, wala pa akong amplifier sa bahay. Siyempre, magko-collect pa ako ng mga kailangan kong stamp box para dito sa gitara. Gear acquisition syndrome na naman ako nito. Sakit ko na to dati, ito na naman ako ngayon. Pero maraming salamat mga first timers kasi hindi ko mabibili yan kung wala kayong support sa akin. Dami na nangyari, nakatulog na ako lahat, nag-edit na ako lahat. Ang haba ng tulog ko kanina nga po dito pag uwi ko. Pero ngayon, hindi pa naman kasi natin matitesting to mga first timers kasi kailangan ko pang bumili ng amplifier. Pinag-iisipan ko pa kung mag-multi-effects ako or mag-analog ako, yung pa isa-isa. Pero saka na yun, maghahanap muna tayo online. Papasilip po sa inyo or papakita ko sa inyo kung ano itsura nung Epiphone natin. Dito, nakikita nyo, bago pa yung case niya, Epiphone. Ang Epiphone, konting trivia muna. Ang Epiphone ay same na manufacturer ng gumagawa ng Gibson. So, parang kapatid to ng Gibson. So, ang Gibson, may model sila ng gitara. Yung mga model ng Gibson, meron din kapareho, pero Epiphone ang nakalagay na brand. So, parang sister niya ang Gibson and then Epiphone. Kaya ako natutuwa sa gitara to kasi nung maliit pa ako, ito yung gitara ng lolo ko na ginagamit namin sa church. Kaya nung nakita ko siya, parang tribute ko na rin din sa lolo ko na kasi lolo ko nga, di ba, pastor. Parang bilang pag-alala din sa lolo ko. Wala na siya eh. Itong gitara na to, alam ko mas mamahalin ko to kasi mas doble yung meaning para sa akin. Meaning at purpose na excited na akong bumalik sa industriya ng musika at pag-alala sa lolo ko. Halata naman na hindi talaga siya nagagamit. Kasi malalaman mo naman kung ginamit talaga siya lagi kasi sobrang kintab nung case. At maraming gasgas. Ito wala. Kinalawang na lang kasi alam ko hindi nagagalaw. Kasi hindi naman yung kakalawangin kung laging ginagamit. Nagkakaroon lang ng kalawang kasi nasa stock. So buksan natin. Jadan! So ayan na siya. Nandito pa yung manual. Lahat yan may warranty pa daw to. Tapos ayan, palit string yung tayo kasi syempre matagal na hindi siya nagamit. Tapos yung pintura ng gitara, syempre sobrang kintab. Nakikita niya naman, diba? Yung likod, walang kagas-gas-gas-gas. Sarap. Andito pa may mga, may mga plastic pa nga dito. Solid. Sarap gitarahin na to. Double humbucker pickup. So ibig sabihin pang rock music talaga siya. Ito yung sinasabi na GT kill pot, yung pinipindot-pindot ng ganun. Rhythm, treble, malalaman nyo na lang yung tunog niyan kapag nakakabit na sa amp. Volume, pick guard. Ayos. Tapos ito yung model niya. Epiphone SG Special SG model. Pero meron akong gustong gawin dito na siguro maghahanap ako online na papalitan ko itong mga tuning pegs na to kasi gusto ko siyang palitan ng plastic. Kasi may mga Epiphone na yung tuning pegs niya is yung parang mahaba. So maghahanap ako online para mapalitan ito. So ayun, next time na natin subukan. Pero di ba, solid no? Maraming kanta ang maisusulat at mga regular at mga gig na pwedeng tutugan. O siya, sige na mga first timers, see you tomorrow. Magpapahinga na ako. One down. Ang next natin, amp tsaka yung mga multi-effects para game na tayo. Pahinga na kayo. Life is good. Kita-kits bukas. Nak, magwahay ka! Hi po! Good night mga first timers!